Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ang ituturo ko po sa inyo ay salita na kailangan nyo pong maunawaan ng husto. Kasi lagi pong gamit po ito sa English. Lalong-lalo na kapag kayo ay nagtatanong. Okay? Bali, ang tinutukoy ko po ay itong tinatawag na auxiliary verb. Okay? Na do o does. Paano ba natin itatranslate yan sa Tagalog? Kalimitan po kasi hindi po yan may translate sa Tagalog. Okay? Mahirap po talaga. Okay? Kasi ang pinagbabasihan po natin ay dictionary. At ito pong itutumbas ko sa do o das na Tagalog ay gawa ko na lang po para lang mas maunawaan nyo ng maigi. Okay? Na hindi nyo po yan makikita sa dictionary. Kaya mainam na tapusin nyo itong video na ito para wala na kayong problema dito sa do o das na ito na ating aaralin. Kasi lagi nga po yung ginagamit. Okay? So ito po. Ang do o das po ay tinranslate ko na lang bilang nagagawa. Okay? So halimbawa, nagagawa mo bang makilala ako? Ulitin ko, nagagawa mo bang makilala ako? Kapag in English po yan, ang gagamitin ko po ay do. Kasi ang do po ay maaaring i-partner sa mo o you. Okay? So, do you know me? Do you know me? Para sa nagagawa mo bang makilala ako? Okay? Sumunod, subukan po natin itong matandaan. Nagagawa niya bang matandaan ikaw? Ulitin ko, nagagawa niya bang matandaan ikaw? Kapag translate po natin yan, yung niya po, di ba yan ay maaaring babae bilang she o kaya lalaki bilang he. So itong he o she, ang tamang kapareha po niyan ay does naman. So tandaan nyo na, yung do, you, yung does, he, she. So ang mangyayari, does, kunyari po yung niya dito ay babae, edi she ang gagamitin natin. Does she remember you? Does she remember you? So, yun po yung tamang English para sa nagagawa niya bang matandaan ikaw? Okay? Ngayon, subukan naman po natin itong nila. Pag nila naman po ay they. So, ang tamang kapartner po ng they ay do. So, tandaan nyo na. Nagagawa nila bang magustuhan kami? Ulitin ko, nagagawa nila bang magustuhan kami? Kapag translate po natin yan, yung they po ay do ang ipapartner natin. Do they like us? Do they like us? So yung tayo kami dito, pag itatranslate nyo sa English, us lang yun. Okay? Ngayon, dito naman tayo sa we. Ang we po, ang tamang kapartner ay do pa rin. Okay? Na pwedeng natin o namin. Okay? Natin o namin. So, gamitin natin ay natin. Okay? Nagagawa natin bang kailanganin, subukan natin itong siya, tapos babae. Pag babae po yung siya dito sa baba, her ang gagamitin nyo. Pero kung lalaki, him. Subukan po natin ay babae, her. Para sa siya. Nagagawa natin bang kailanganin siya? Pag in English po yan, do we need her? Do we need her? Para sa nagagawa natin bang kailanganin siya? Okay? Ngayon, subukan naman po natin ay itong ko o ako bilang I. Ang kapartner po niyan ay do. Okay? Tandaan nyo na uli. Nagagawa ko bang
matulungan ikaw? Nagagawa ko bang matulungan ikaw? Kapag in English po yan, do I help you? Do I help you? Okay? At ang huli, ito pong Sam. Pag isa lang pong particular na pangalan ang ginamit natin, das ang gagamitin nyo. Pero kung Sam and Gerald, do ang gagamitin nyo. Okay? Ang das pang isang pangalan na particular. Pero pag nilagyan nyo yan ng and, ibig sabihin, higit na sa isa, do na ang gagamitin nyo. Pag ang pinag-uusapan natin ay particular na pangalan. Okay? So, subukan natin. Nagagawa ni Sam bang magtiwala kay kay Barnaby? Uulitin ko. Nagagawa ni Sam bang magtiwala kay Barnaby? Pag in English po natin yan, dahil isa lang si Sam, tapos pangalan na particular ang ginagamit natin, das ang gagamitin natin. Does Sam trust Barnaby? Does Sam trust Barnaby? So, ganyan lang kadali. Okay? At nakapag-English na po tayo ng tama. Tapos, naunawaan nyo na ng husto yung ibig na sabihin ng do o does, na ang ibig sabihin ay nagagawa. Okay? May pagkakataon na ang Tagalog kasi natin, ang pangkaraniwan ay, magbibigay ako ng halimbawa. Ang pangkaraniwan po ay para sa do I know you. Okay? Kunyari, do I know you? Ang ating tanong. Kalimitan po ang Tagalog sa do I know you, yung pangkaraniwan ha. Kilala ba kita? So kung mapapansin nyo, yung kilala ba kita at saka yung nagagawa ko bang makilala ikaw, iisa lang naman po yung ideya. Diba? Parehas lang sila. Iba lang yung pagkaka-construct o pagkakagawa ng mensahe. Pero parehas lang ng ideya sila. So dahil parehas lang ng ideya sila, pwede nyong gamitin ito pong ating pattern na ito. Okay? So pag ang sinabi ko ay kilala ko ba siya, pag in English po yon, itong pattern na rin po ang gagamitin nyo. Okay? Pero syempre, babaguhin nyo yung paggamit ng mga salita. Yung do gagawin yung nagagawa. Ganun po. Okay? So sinasabi ko lang po sa inyo na iisa lang yung ideya nila. So pag in English po 'yon, iisa lang po ang katumbas sa English. Okay? So sana nakatulong po ng malaki sa inyo. Okay, yung para mas maunawaan niyo ng maigi kung ano ba talaga sa Tagalog itong do o das. Okay, na ako na lang pong gumawa nito para lang maunawaan po ninyo ng maigi ang ibig na sabihin ng do o das sa paggawa po natin ng tanong. Okay? Kaya naman guys, sana mag-aral ng maigi at tandaan nyo itong pattern na ito para makapag-English po agad kayo gamit ang do o das. Maraming salamat po.